Gusto ko pong simulan ang mensahe ngayon sa pamamagitan ng pagbibigay po ng affirmation or appreciation po para sa buong CTTP Nagcarlan Church. Purihin ang Panginoon, salamat po dahil nilakaran ninyo ang tinatawag nating Disciple-Discipler Continuum. Ako po ay nakasubaybay sa inyong mga mensahe at nakita ko po through the months ay ito po talaga, hindi lang yung laman ng mensahe sa pulpito, kung hindi, ito po ay inyo talagang nilakaran. Dahil nga po, na kita ko kung paano nagsumikap ang marami sa inyo na hindi lamang maging isang disipulo, kung hindi, magturo din sa iba, mag-disciple din ng iba. Kaya, purihin ang Panginoon sa inyo pong paglakad dito sa tinatawag na Disciple-Discipler Continuum. Ano ba itong tinatawag na continuum na ito? Ganito po natin pwedeng ilarawan itong Disciple-Discipler Continuum. Para po siyang isang pathway, isang daanan, at mapapansin niyo po, bako-bako yung daan, hindi siya smooth. So nakukuha po natin yung idea na itong disciple-discipler continuum na ito ay isang daan na medyo mahirap daanan. But nevertheless, kailangan daanan. So ganito po natin i-define yung disciple-discipler continuum. It is the entire lifelong process of spiritual growth. Yan ang inasam natin, ang lumago spiritually. At itong prosesong ito ay nagsimula noong ating nakilala ang Panginoong Kristo. At the time that we knew Christ. At ito ay papunta doon sa pagkakataon that we make Him known. So, pwede rin nating sabihin, it started when we become learners up to the time that we become leaders. Kasi meron na tayong dinidisciple na iba. Ngayon po, atong continuum na ito ay it's a continuous aspiration to become like Christ. Yung patuloy na hangad, nais na tayo ay maging katulad ni Kristo. Ito rin po ay isang life work mula sa transformation, yung pagbabago natin, hanggang sa transition. Yung nagpalit na yung ating mga roles, hindi na tayo mga batang munti, ika nga sa pananampalataya, kundi umaakay na tayo ng ibang tao. Ngayon po, sabi sa Matthew 4:19, which is a verse for this continuum, ang sabi po, at ginagawa kong personal, then Jesus said to us, ng mga taga CTTP Nagcarlan, "Follow me, and I will make you fishers of men." So, ang gusto ko pong i-highlight dito, yung dalawang bagay na ito, yung follow me at yung fishers of men. Totoo nga na prinomote tayo nung tayo ay nagsimulang sumunod sa Kanya, ay ginawa niya tayong mga mamamalakaya ng tao. Hallelujah. Pero po, sa umagang ito, ay meron po akong isang proposal for CTTP Nagcarlan. Ito pong actually mensahe ko is a teaching and preaching, pinagsama po natin. Dahil alam ko po na ito ay instruction para sa lalakaran natin for 2026. Ang akin pong panukala at ipinamamanhik po sa atin ay ganito. Sa karangalan ng Panginoon, pwede ba natin i-undergo yung disciple-discipler cycle? Sa halip na disciple-discipler continuum na parang isang linya lang ang direksyon, pwede ba natin itaas yung antas? Gawin nating disciple-discipler cycle naman. Ano po ba yan, Kuya Norman? Ito yung itsura ng continuum, pero this time, ito po yung ipinamamanhik ko sa atin. Isang disciple-discipler cycle kung saan tayo na nagsisimula bilang learner ay
dadaan pa rin sa malubak na daan, ika nga, until we become leaders. Pero po, hindi nangangahulugan na kapag tayo ay naging pinuno na, nag-aakay na ng iba, ay titigil na tayo sa pagiging learner. Kasi po, the cycle continues. At higit sa lahat, dahil nga po itong cycle na ito ay patuloy, tingnan niyo po dito sa larawan na ito, no? Kanina, grupo ng tao, ibig sabihin maraming individuals from CTTP Nagcarlan, pero itong drawing ko ngayon ay individual. Ang ibig sabihin po, the strength of the group, the strength of the entire force, ika nga, ng CTTP Nagcarlan lies on personal decisions of individuals. Kapag nagkaroon ng desisyon at naging malakas at matatag yung individual, I personally believe as a collective individuals, tayo, sama-sama, ay di hamak na magiging mas mahusay yung ating disciple at discipler life. So, gusto ko pong maitatak sa atin itong illustration na ito para lagi natin itong matatandaan kahit natapos na itong mensaheng ito. Ngayon, ikumpara natin, bigyan po natin ulit ng pansin itong pagkakaiba ng continuum sa cycle. Sabi natin, yung continuum is the entire lifelong process of spiritual growth. Walang masama. Tama. Walang masama dyan. Pero iangat pa po natin ang isang mas mataas na antas. Ang sabi ng disciple-disciple cycle ay the repetitive lifelong process of spiritual growth. Ibig sabihin po, mga kapatid, hindi lamang kasi nagpapatuloy ko, hindi. Nagpapaulit-ulit din. Na hindi porket umabot na tayo doon sa level na taga-akay na tayo ng iba, ay magiging proud tayo at kakalimutan natin that we are all still learners. Hindi po nawawala yung ganong buhay natin that we will continue to learn from the Word. Sabi ng continuum, a continuous aspiration to become like Christ. Again, walang masama. Kasi yung nais natin maging kawangis ng Panginoon. However, if we will elevate it one step higher, mga kapatid, sabi dito, a progressive aspiration to become like Christ. Ano pong pinagkaiba? Pag sinabi kasing continuous, para kang nagpapatuloy, pero kung ganun din lang ng ganun, at medyo lang, ano po, parang hindi rin yata maganda. So, the cycle will make us understand that the aspiration, yung hangad, yung nais na maging kawangis ni Kristo, ay isang progresibong bagay. Ibig sabihin, kahit na konti lang yung iangat, basta patuloy yung pag-angat. That we will become a better version of ourselves on a daily basis. Yung continuum, ang sabi niya, is a life work from transformation to transition. Walang masama. Ito'y talagang trabaho natin, ng buhay natin bilang Kristiyano. Na tayo ay mabago at pagkatapos no, lilipat na tayo, maiiba yung ating role. Hindi na tayo sumusunod lang kasi this time may aalagaan tayong tupa, hindi natin, kundi ng Panginoon. However, itaas natin yung antas, no? Pag sinabing cycle, makikita natin that it is a lifestyle. It is not just a life work. Kanina kasi, kitang-kita mo yung linya from transformation to transition. Pero sa cycle po, hindi ganun. It's a lifestyle of transformations sa maraming bagay kinakailangan nating mabago. At pagkatapos nun, we are placed in transitions. And the transitions are quite regular. Bahagi ng buhay natin ang laging pumasok sa transition. So mga kapatid, hindi to passive lang na kapag katapos mong ma-promote, leader na ako, nag-aakay na ako ng iba. E di, tapos yung transition. However,
When it becomes a lifestyle of daily transformation in multiple occasions and seasons of our lives, automatic dapat na ilalagay din natin yung sarili natin to the point of transition. That whatever we have learned out of humility, we will also teach others about it with confidence. Hindi para magyabang. Mga kapatid, willingly undergoing the disciple-disciple cycle is the ultimate pursuit of Christ. Kung gusto natin talagang tugisin ang Panginoong Kristo to the max, todo na ito. We have to willingly undergo the disciple-disciple cycle. Yan yung gusto kong i-highlight. To willingly undergo. Kung kanina, itong disciple-disciple continuum ay base sa Matthew 4:19, guess what? Sa disciple-disciple cycle, ito pa rin ang guiding verse, mga kapatid. But this time, gusto ko pong i-highlight, hindi yung follow me, hindi yung fishers of men, kung hindi ito, that I will make you. When we submit ourselves to God, when we become willing to undergo itong disciple-discipler cycle, that becomes the ultimate pursuit of Christ. So, mga kapatid, us allowing Jesus to make us, that is proportionate now to our ability to pursue Him. Ulitin ko yun, no? The more na hinahayaan natin ng Lord to make us, baguhin tayo, gawin tayong mas mahusay kaysa kahapon, mas banal kaysa kahapon. Habang ina-allow natin si Lord na gawin ito sa buhay natin, at hindi tayo pumapalag, hindi tayo galit, hindi tayo nagrereklamo, mga kapatid, the better we become, not only followers of Him, but also fishers of men for Him. So, tanong, are we willing to undergo the ultimate pursuit of Christ? Yan yung unang tanong, mahiwagang tanong. Pangalawang, mahiwagang tanong, how do we willingly undergo the ultimate pursuit of Christ? Ulitin ko, are we willing? Gusto ba natin? Pangalawa, how do we willingly undergo? Paano gagawin nyo? Mga kapatid, welcome po dito sa ating mensahe at ang title nito ay Pursuing the God who is with us. Ang nakikita niyo po sa larawan, ito yung tunay na itsura ng sabsaban sa panahon ng Panginoong Kristo. Ito yari sa putik. At dito kumakain yung mga hayop. So most probably, itong sabsaban nito, ganito ang itsura nung ipinanganak ang ating Panginoon. Kaya ko po pinili itong litratong ito. It's because of a rich symbolic meaning. Na kapag nakikita natin ang sabsabang ito, alam natin na ang Diyos ay sumaatin at patuloy na sumasa atin. So, walang puknat nating tugisin ang Diyos na sumasa atin. Mga kapatid, worthwhile ba na ipursu ang Panginoon? Sulit ba sa pagod, hirap, pera? Sulit ba sa pagdidesisyon na tugisin ang Panginoon? Worthy ba siya para sa ating pursuit? Karapat-dapat ba si Jesus na tugisin siya? Tugisin natin siya? Sabi sa Isaiah 55:6, seek the Lord while He may be found, call upon Him while He is near. So, yung pong salitang seek ay akin pong tinignan ng meaning at ang ibig sabihin niyan, no? And by the way, yung word na near, yan ang pangalawang interesting word dyan sa verse na yan. To seek means to pursue. So, sabi po ni Isaiah, pursue the Lord while He may be found.
and call upon Him while He is near dahil He is with us. Hallelujah. Unti-unti ko pong nililink yung season ng Kapaskuhan sa ating mensahe, mga kapatid, kung inyo po napapansin. Pursue the Lord while He may be found. Call upon Him because He is with us. Sabi nga sa Matthew 1:23, Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call His name Emmanuel, which is translated God with us. Ito po ay originally sinulat sa Isaiah 7:14. And this had been a prophecy about 700 years bago dumating ang Panginoon. So tunay na nangyari ito, mga kapatid. Dahil doon sa sabsaba na yon ay ipinanganak ng isang birhen, si Maria, ang isang batang tinawag na Emmanuel, God with us. Ito po yung context at application at the same time. No? Context, noong panahon na yon na sinulat ito, itong Isaiah 55. At yung application noon at ngayon, tirahin natin mga kapatid. Number one, it is an invitation that is gracious and generous. Nung sinabi na Isaiah na pursue the Lord, while we can still pursue Him, it is both a gracious and a generous invitation. Gracious kasi pabor. Generous kasi, mga kapatid, ang daming potential na pwedeng ibigay na blessing ng Lord when we pursue Him. At the same time, the invitation is non-threatening. Hindi ibig sabihin ito na, sige, madaliin mo habang nandiyan ang Panginoon kasi baka mawala siya, ikaw din. So, that is not the kind of threat. Hindi po non-threatening yung invitation. Nagsasabi ng totoo yung invitasyon, oo. But it is not threatening us. Hindi tayo tinatakot. Kasi mukhang nakakatakot eh. Nung una kasi sabi, itugisin mo ang Panginoon habang nandyan siya. Baka dumating yung panahon, wala na siya, ikaw din. At the same time, while it is non-threatening, it is also non-negotiable. Hindi pwedeng ipagpalit ito sa ibang bagay. Hindi ka pwedeng mag-negotiate na pwedeng, Lord, wag na lang kitang ipurso. Hindi po, mga kapatid. It is non-negotiable. It is a must. Now, this invitation is also an invitation with a sense of necessity. Mayroong pangangailangan na pre-present si Isaiah. We need to respond. Pursue Him now while you still see Him. Ibig sabihin, may pangangailangan. We need to respond. At the same time, hindi lang pangangailangan. Kung hindi, meron ding sense of urgency. It must be now. Hindi pwedeng delayed. Bakit? Because delayed response becomes a developed rejection. Sige mga kapatid, i-delay natin yung pagtugon sa Panginoon. I-delay natin yung pagtugi sa Kanya. Titigas ang puso natin. And it becomes automatically a developed rejection. Hindi dahil sa natutunan nating i-reject siya ngayon, kundi patuloy at araw-araw na pagmamatigas, pasasambay, re-reject natin ng Panginoon. Now, it is also an invitation with a reward. At ang reward, hindi yung ibinibigay ni Lord, ha? Ang reward ay si Lord mismo. Pursue Him while He is there. He is available. In fact, He is with us. Also, hindi lang may reward yun, meron ding promise. If we pursue Him, we will surely encounter Him. Hallelujah. Kapag tinugis mo ang Panginoon, hindi ka mapapahiya, hindi ka mapufrustrate, hindi ka madidisappoint dahil ang Panginoon, He Himself will encounter us. Now, ito yung context and application, ulitin ko lang, applicable sa context noon at applicable sa application natin ngayon bilang isang CTT Pinagkarlan. It is worthwhile to pursue Him who is called Emmanuel. Karapat-dapat, hindi sayang ang oras, hindi sayang ang effort. Okay, good management, tamang pinagkakagastusan, tamang pinagbibigyan ng lakas ang pagtugi sa Kanya na tinatawag na Emmanuel, God is with us. At the same time, Jesus Christ, the Lord, is worthy of our pursuit. Aba, karapat-dapat lamang ang Panginoon na atin siyang tugisin,
atin siyang patuloy na hanapin, atin siyang patuloy na tanungin, magpaturo, magpabago, magpa-rebuke, at kung ano-ano pa. Yung kasi ang mga ibig sabihin ng pursuing the Lord. Now, bago tayo magkalimutan, mga kapatid, let me recap the first question. Are we willing to undergo the ultimate pursuit of Christ? Willing ba tayo na tugisin ng Panginoon? At sabi ko nga sa proposition kanina, sa panukala ko, willingly undergoing the disciple-disciple cycle, yung pabilog na nakita nyo kanina, that is the ultimate pursuit of Christ. At ulitin natin yung sermon title, no? Pursuing the God who is with us. Pero mga kapatid, ito yung more crucial question na gusto kong i-recap. Yung pangalawa, how do we willingly undergo the ultimate pursuit of Christ? So, kita natin dito kung ano talaga, kung paano talaga yung application ng mensahe. Hindi lang tayo para matouch nito o para umiyak o para matawa o para masaktan. Kung hindi, paano tayo gagalaw? Paano ito isasabuhay? Paano ito magiging practical para sa atin sa pang-araw-araw na buhay? Sabi sa John 1:14, mga kapatid, "And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth." Si Jesus Christ po ay begotten, tandaan, nag-iisa, unique. At ang inyong Pastor Norma naman ay bigatin. Joke lang po. Para naman kayo ay matawa. So, sabi natin kanina, the virgin will become pregnant, she will bear a son, at ang pangalan ng son ay Jesus, dahil ililigtas niya ang mga tao. At the same time, sinabi dito na siya, na word, yung verbo, siya ay nagkatawang tao at nanirahan kasama natin. So, magka-link yung sinasabi sa gospel ni Matthew at sa gospel ni John. At nakita natin yung glory ni Jesus, sabi niya, yung glory na nag-iisang bugtong na anak ng Diyos. Pero dito ko gustong bigyan ng emphasis ito. Full of grace and truth. Kung meron mang description, attribute, characteristic, itong Jesus Christ na Emmanuel na ito, the Word who became flesh and who dwelt among us, He is full of grace and truth. Ano nga ba yung grace and truth? Mga kapatid, naghanap ako ng iba't ibang salita para lang i-define ano tong grace and truth na puno si Kristo at ino-offer niya sa atin. At ito yung ilan lang sa mga salitang naisip ko habang inaaral ko tong salitang grace at inaaral ko tong salitang truth. There's something to do with God's love. There's something to do with the wholeness that He offers, the forgiveness that He brings, the gifts that we enjoy, the leadership who watches over us. It talks about wholeness. It talks about our health, our wealth. It talks about life. Kasi yung truth to us is life. Ito ay salita ng Diyos. Yung ebanghelyo, hindi lang ito truth, ito rin ay grace. What about God's goodness to our lives? Hindi ba dapat i-celebrate yon? At alam natin na puno ang ating Panginoon ng mga bagay na ito because He is full of grace and truth. What about His lordship over our lives? Hindi ba grace yon? At the same time, hindi mo pwedeng sambahin ang Panginoong Kristo kung walang truth sa ating buhay. Mga kapatid, what about our fellowship? Hindi ba grasya ng Diyos to? Hindi ba favor ito? What about hope? Yung pag-asa natin. What about our future? Na hindi tayo matatakot kasi grace yun eh. Anong pangako? Paano natin masasabi? Nandun yung truth. Nandun ang salita. Si Kristo mismo yung salita ng Diyos. Siya ang berbong nagkatawang tao at suma sa atin. So please, get me right mga kapatid.
Si Kristo, ang sabi, He is full of grace and truth. At yan yung mga bagay na synonym ng grace and truth. So, tingnan natin, no? Ginawa kong gray yung iba para i-emphasize. He is filled with grace and truth. Itong Panginoon na suma sa atin ay puno, puspos ng grace and truth coming from the Lord. Now, grace and truth, not grace only, so we can abuse it or take Him for granted. Hello? Hindi sinabi sa Bible na grace lang meron si Kristo para abusuhin natin siya. Or, ipagsawalang bahala siya. Total, mayaman naman siya sa grace eh. Pwede na magkasala. Hindi, mga kapatid. It's not grace only. And it's not truth only. Dahil kapag ito ay puro truth, we will feel required to comply to a harsh God. Para tayong mga robot na babawla lang ng babaw sa Diyos at yung Diyos natin ay malupit. Naghahagupit pag nagkakamali. Hindi, mga kapatid. Because grace and truth teaches us na itong dalawang bagay na to ay magka-link. So, ulitin natin, tingnan natin yung mga bagay na yan. We will not understand the law of God without Him giving us grace to undergo it. Kasi, niligtas na niya tayo. We are saved by grace. So now, the law becomes not a harsh requirement. We fulfill the law because we are covered by the grace of God. Hallelujah. What about service? Tayo ay nakakapaglingkod dahil pinuno tayo ng katotohanan kung ano ang paglilingkod. Yung pagbubuhos ng ating sarili sa Panginoon at sa iba. Pero hindi tayo napipilitan because we are covered by grace. We are covered by the favor. What about yung wealth? Naku, nagbibigay ka ba tapos nagre-reklamo ka, kapatid? Kasi sabi nila magbigay daw ng ikapu tsaka kaloob. Maraming gastos ngayon lalo ng Pasko. Mga kapatid, if we are guided by the truth that is in Jesus, we will also understand that His grace is working wonders in our wealth, lalo na sa ating kaperahan, so that we will be able to fully give to the Lord, to His work. Ang dami pang mga bagay, mga kapatid. Kulang pa to. Mas marami pang bagay. Ang synonym ng grace and truth at si Kristo, puno ng mga bagay na ito. Every single thing that is in Christ is graceful truth. Hallelujah. As much as it is truthful grace. So magkalink talaga yung grace and truth. Ulitin ko, no? Bakit po natin ipinapaliwanag ito? Ay ang tanong natin how do we willingly pursue Christ? Makikita niyo po, mga kapatid, konting patience pa. Responding to Him who is full of grace and truth. The Word, pinag-aralan na natin kanina lang. Determined enough reasons. Hindi sayang ang panahon. Tama lang na tugisin ng Panginoon. Tama lang na sumunod tayo sa Kanya. Tama lang na unahin natin siya bilang priority. But we have to make a decision, mga kapatid. It's good to know, pero hanggat wala tayong decision, wala tayong kilos, wala lang yan. How do we pursue Him who is full of grace and truth? Ito na naman yung crucial question. Mga kapatid, make a decision. Ito yung possible responses to His grace and truth. At alam ko makaka-relate kayo rito. Merong dalawang paraan para mag-respond. Unahin natin yung easy. Easy way. Una, paano daw natin pwedeng mag-respond sa grace and truth ni Lord? Engage with it. Focus yung attention. Kumbaga, hindi tayo passive na, alam ko yung truth, alam ko yung grace. But to really fill our lives with it, engage with it. Sabi sa Psalm 25:5, alam ko po marami pang magagandang verse. Kaya if you will expound this in succeeding messages, alam ko po kahit paano marami kayong makukuha at marami pang ibibigay sa inyo ang Panginoon.
na marami pang mas angkop na verses. Pero let me try. Sabi sa Psalm 25:5, lead me by your truth and teach me, for you are the God who saves me. All day long, I put my hope in you. O diba? Grace and truth yan, combine. But lead me by your truth. I have to engage your word because that teaches me about truth. At doon lang ako may pag-asa, Panginoon. Again, because I'm being covered by your graceful truth and your truthful grace. Pangalawa, no? Sa easy way to respond to God, accept. Hindi lang mag-engage, kundi accept. Sabi sa John 3:21, whoever practices truth and does what is right, for a while. Whoever practices truth and does what is right comes to the light, so that his works may be plainly shown to be what they are, accomplished in God. Ang nagpa-practice daw ng katotohanan at ginagawa ko yung tama, ay lumalapit sa ilaw at walang iba yan kundi ang Panginoon. At yung light na ito ang nag-guide sa life natin. Para maipakita natin na yung mga gawain ng buhay natin ay ginawa sa pamamagitan ng Panginoon. It is done, it is accomplished in God, through God, by the help of God. Ito ay ginawa dahil sinabi ng Diyos ang instruction na tayo ay sumunod lamang. Nasa yung accept doon, mga kapatid. Kapag in-accept natin yung salita ng Diyos, automatically, we practice it. Hallelujah. Pangatlo, sa easy way, submit. Sumailalim tayo, submit. Sabi sa John 6:68, Simon Peter answered, tinanong kasi sila ni Jesus Christ, o kayo, matitisod din ba kayo at tatalikod sa akin katulad ng mga iba? Sabi ni Simon Peter, Lord, to whom shall we go? Saan pa kami pupunta? You alone have the words of eternal life. You are our only hope. Panginoon, we submit to you fully. Saan kami pupunta? Nasa sa iyo na ang mga salitang nagbibigay buhay, buhay na walang hanggan. At ikaw yung salita na yon ng Diyos. You are the Word who became flesh and who dwells among us. You are our only hope. So it's as good as saying that when we submit, we know na wala tayong iba pang dahilan para sumunod pa sa ibang Diyos-Diyosan o sa ibang bagay. We pursue Christ. Hallelujah. Panghuli, no? Sa easy. Yearn. Asamin. Maging excited. Mag-apuhap. Yung expect it. Yung hanap-hanapin natin, mga kapatid. To yearn for His grace and truth. Sabi sa Philippians 4:8 and 9. Finally, mga kapatid dito sa CTTP Nagkarlan, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable. Yung kapuri-puri ba? If there's any moral excellence, and if there is anything praiseworthy, dwell on these things. Sa ibang salin, dwell your mind in these things. Sabi ulit sa ibang salin, meditate on these things. Mga kapatid, galing ako sa isang Buddhist country. Ang ibig sabihin sa Buddhism ng meditation is to empty the mind of anything. Blanco, empty your mind. But the biblical meaning of meditation is baliktad. Fill your mind with these good things. When we meditate, punuin natin ang mga isip at puso natin ng lahat ng mga magagandang bagay na nabasa natin kanina, na puno si Kristo, because He is full of grace and truth. Do what you have learned and received and heard from me. Sinasabi ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. So, makikinig din tayo sa mga leader natin, ha? Kasi tinalaga sila ng Lord. What you have heard from me and seen in me, and the God of peace will be with you. And the Lord shall give you fullness. And the Lord shall give you wellness. Because the Lord is our Jehovah Shalom. So, ito yung isang possible response. Ayaw nyo ng easy way? Pwede rin namang the hard way.
Lalo na pag matigas ang ulo. Una, subukan yung i-hinder yung grace and truth. Ito yan, Romans 1:18. But God shows His anger from heaven against all sinful, wicked people who suppress the truth by their wickedness. So if you use your wickedness to suppress the truth, ay magagalit ang Panginoon. So dalawa yung pwedeng meaning dyan eh. Kapag sinuppress mo yung truth, you automatically become wicked. Di ba? At the same time, people who are wicked will suppress the truth. So, baliktaran yan. Ulitin ko. Wicked people suppress the truth. They hinder the truth. Hindi yung hinder lang para sa ibang tao. Hinihinder nila yung katotohanan para sa mismong buhay nila. They hinder the truth. Kaya, they become wicked. And because they are wicked, they will hinder the truth. That is the hard way to respond to the grace and truth of Christ. Pangalawa, antagonize. Yung una, pigilan. Ito, kalabanin talaga. To antagonize the grace and truth. Sabi sa Acts 7:51, ang nagsasalita dito ay si Esteban. Sabi niya, you stubborn people, ang tigas ng leeg ninyo. You are heathen at heart. Para kayong mga pagano. Parang hindi nyo kilala ang Diyos. Para kayong mga bingi sa katotohanan. Lagi pa na lang na you will resist the Holy Spirit. You will antagonize Him. That's what your ancestors did. And so do you. Ginawa na yan ng mga ninuno nyo. Nagkamali na nga sila. Uulitin nyo pa. Ganun katigas talaga ang mga ulo ninyo at mga leeg ninyo. So please, mga kapatid, kung magre-responde tayo, sana the easy way, ha? Huwag the hard way. Pangatlo, reject. Matindi to, no? Reject. Talagang hindi lang kinalaban. Totally, talagang inalis sa buhay. Sabi sa James 1:22-25, sabi ni James, but don't just listen to God's word. Huwag ka lang maging hearer ng salita. You must also do what it says. Sa ibang translation, you must be a doer of the word. Ang ibig sabihin na you must do or becoming a doer, hindi lang yung option. Hindi lang kasi for convenience. Okay, susunod ako ngayon sa salita ng Diyos. Bukas mahirap na. Pinagtatawanan na ako Kinukutsa na ako ng mga kainuman ko Hindi ko na siya gagawin kasi inconvenient na. No. Pag sinabing you must do what it says, pag sinabing doers tayo of the word, that becomes our primary occupation. Yun mismo ang trabaho ng buhay natin. Yun mismo ang pagkakatawag sa atin. So, hindi to option na kapag gusto lang natin at convenient sa atin. Kung hindi, kahit na mapait minsan at masakit minsan, we really have to do the word kasi yun ang tawag sa atin ng Diyos. Kapag tayo ay nakikinig lang, pero totally nire-reject natin pala sa totoong buhay, you are only fooling yourself, sabi po ni James. Niloloko nyo lang ang inyong mga sarili. Okay lang na mabudol ng iba pero ito matindi. Binubudol mo ang sarili mo. Kapag sabi mo, yes, I'm a Christian, hallelujah, pero hindi ito nakikita sa iyong gawa because you are not a doer of the word. If you listen to the word and don't obey it, no? Kapag ikaw ay nakikinig, amen ang amen sa church, pero pag alis pa lang sa church, hindi na nakikita. Para ka daw nakatingin sa isang salamin. Ang sabi ni James, it's like glancing at your face in a mirror. Kasi nga, kapag tayo nakatingin sa mirror, pagkatapos noon, wala na, aalis na. Nalimutan na ako ng itsura. But if you look carefully, sabi niya, into the perfect law that sets you free. Yan yung scripture, yan yung Bible. Yan yung mga bagay na tinatawag na grace and truth na puno ang Panginoon sa Kristo. If you look carefully into the perfect law that sets you free, and if you do what it says, and don't forget what you heard, then God will bless you for doing it. Ulitin ko, hindi pera itong blessing. Kung hindi, lahat ng mabubuting bagay na spiritual, yung nabasa natin kanina, God will bless you for doing it.
Simply because you did not only hear preachings and teachings about the grace and the truth of God, but you appropriate it in your lives. Pinagana mo sa iyong buhay, kapatid. And that is the kind of law that sets you free. Free from what? Free from sin. Free from wickedness. Free from deceit. Free from every evil thing na pwede mangyari sa iyong buhay. Pangapat, deny. Pwede mo i-deny. No? Pwede mong sabihin na, kay kapatid na gumagana yung salita, pero sa akin hindi. Minsan po, malimit gano'n mga kapatid eh. Kapag merong binabanggit sa atin sa mensahe, naiisip natin ibang tao. Sa halip na tayo mag-isip, Lord, guilty ba ako doon? Kaya minsan, ito gagana to kay kumparing gano'n. Ito gagana to kay ate ganyan. Ito gagana to kay ganito. Pero sa akin, hindi to gagana kasi magaling ako. 2 Timothy 3:1-5. Pakibasa pa natin. But know this, sabi ni Pablo kay Timoteo, hard times, difficult times will come in the last days. Nangyayari na po yan ngayon, mga kapatid. For people will be lovers of self. Makasarili, puro sarili iniisip. Lovers of money. Naku po, ang dami yan ngayon, lalo ngayong Kapaskuhan. Dami nang hihingi ng pera kasi mahal nila ang pera. Ang dami nagnanakaw sa gobyerno. Sorry po, magiging political. Kasi people become lovers of money. They are boastful. Pinaflex yung payong sa kotse. Pinaflex yung mga rest house. Pinaflex yung mga yaman, yung mga Rolex, mga Gucci. They are proud. They are demeaning ng mamaliit ng iba. They are disobedient to parents. Huwag niyo sabihin na hindi tayo applicable, hindi applicable sa itong word. Somehow, we become all disobedient to our parents. Anak, magsaing ka na. Sinanay naman eh. Lalaro pa ako eh. Yan. Minsan we are ungrateful. Kulang tayo sa pasalamat. Lalo na ngayon, patawarin ako ng mga Gen Z at millennials. No? Yung sense of entitlement matindi eh. Kaya hindi nagpapasalamat kasi entitled ako dyan eh. No? Many people are unholy, unloving, irreconcilable. Yung pinagtatagpo mo na para magkabatian, magkapatawaran, ayaw. Yung mga slanderers, yung mga nagsisinungaling sa isa't isa, nagbabatuhan ng putik, kinukula-pula ng putik yung kasama sa cell group, kinukula-pula ng putik yung leader, without self-control. Maski sa social media, they are brutal. Mumurahin ka. Kapag nag-present ka ng isang argument na maayos, dahil wala silang maitugon, mumurahin ka na lang. O lolokohin ka dahil ang taba mo mag-exercise ka muna. Lagi ko nakikita yan. Because people are without self-control. They're brutal. Without love for what is good. They are traitors. They are reckless. They are conceited. Ang daming mayabang. Ang daming traitor. They are lovers of pleasure. Marami yan sa nangyayari ngayon. Rather than lovers of God. Matindi. Kuya Norman, nasaan yung denial? Ito, matindi. Ito ang punchline ni Paul. Holding the form of godliness, but denying its power. Kanina, okay lang yun eh. Kita mong lovers of evil sila. Kita mo na mahilig silang magnakaw sa gobyerno. Meron mga taong tampalasan sa magulang. Okay na yun eh. Sige, alam mo nang they are under the influence of the evil one. Pero ito matindi. There are people, even inside the church, they hold on to the form of godliness. Pinapakita na sila ay banal na aso. Sorry. Pinapakita na sila ay mga santong kabayo. Sorry. At the same time, yung akala natin na umiiral sa buhay nila, na katotohanan at biyaya, that grace and truth, peke pala because they deny its power. Sila mismo yung gumagawa ng paraan para i-deny sa buhay nila na totoo itong grace and truth na galing kay Kristo, na puno si Kristo. At yun ang mga bagay na ibinibigay niya sa atin kung tutugisin natin siya. Itong pinakamasamang uri ng tao, mga kapatid, na minention ni Paul kay Timothy. Kasi madaling makita yung bastos, yung tampalasan sa magulang. Kitang-kita natin yung mga taong mukhang pera, yung wala nang maiharap dahil mukhang pera.
Pero itong mga taong ito, they have a form of godliness. And by their own actions, they deny its power in them. Hallelujah. Patawarin ako mga kapatid kung nagiging mabigat itong mga sinasabi ko. Pero lahat tayo, dapat maging maingat. Avoid these people. Sabi ni Paul kay Timothy. Mga kapatid, malapit na itong matapos eh. But there is one word to summarize it. One word to summarize it. Ito yung word. Vulnerability. Ang hirap Tagalog nito eh. Pag sinabing vulnerable, yung willing tayo magpailalim, tapat tayo, pwede tayong maapektuhan ng salita ng Diyos, pwede nitong hiwain ang puso natin. Binibigyan natin ng opportunity na magsalita ang mga leader sa atin pag kinokorek tayo. Pwede rin tayong i-correct maski nung mas bata sa atin. May mga lessons na natutunan ng mga anak natin na sinishare sa atin. Pero hindi natin pwede sabihin, ako tatay eh, bakit? Ako dapat masusunod, ako dapat tama. Hindi ganun. But when we become vulnerable, meron tayong isang mahusay, marunong, matalinong paraan para tumanggap ng rebuke, para hayaan na yung salita ng Diyos, yung dalisay na salita ng Diyos, ay pumukaw sa ating damdamin. Hinahayaan natin ito na baguhin tayo. Hindi yung i-reject natin, hindi yung i-antagonize natin, hindi yung i-hinder natin, hindi yung i-deny natin. Hindi hard way ang tamang response, mga kapatid. So, vulnerability is actually doing it the easy way. That when we become vulnerable to the Word of God, to His grace, to His truth, when we become vulnerable ourselves to the person and the presence of Jesus Christ in our lives, tayo ay magsasubmit, tayo ay oo, tayo susurrender. Tayo ay mag-aaral na higit, magbabasa ng scripture, na after nating maging leader at umakay ng iba, alam natin na meron pa tayong mga bagay na dapat matutunan. Pwede tayong i-rebuke, pwede tayong i-correct. Wala sa atin, kahit na sino man sa atin, ang above correction. Wala sa atin ang above the standards of the word. Ito ay ang full authority. Lahat tayo nasa ilalim ng salita ng Diyos. Lahat tayo ay nasa ilalim ng standard niya. Maski pastor, maski obispo, maski presidente ng republika, walang sino mang mas mataas doon sa salita ng Diyos. But we need to be vulnerable to that. Huwag natin i-reject, huwag natin i-deny. Yan, gagana lang yan kay kapatid na gano'n. Sa akin, hindi. That is become not vulnerable. But vulnerable is like this. Nakapag Lord, salamat, ang sakit, hiniwa mo ang puso ko. Pero susunod ako, magbabago ako. Hindi ko masasabi, Lord, na orada na ngayon na, pero Lord, tulungan mo ko, hayaan mo yung Holy Spirit. Nakausapin ako, gabayan ako. Kasi vulnerable ako sa iyo. Vulnerable ako sa iyong grace. Vulnerable ako sa iyong truth. Or else, kung di tayo vulnerable, mga kapatid, all of these things na sinabi natin kanina, na puno si Kristo, God who is with us, is full of mga bagay na love, joy, hope, leadership, wealth, health, righteousness, forgiveness, justice, lahat yung mga pinakita ko kanina. Mga kapatid, it will only become offense or shame to us when we do not become vulnerable. Lahat ng sinabi kanina will become shame, will become offense. Kapatawaran. Patawarin ng mga nagkasala. Ayoko nga. Ako leader dito, dapat siya lalapit sa akin. Or, sabi ng salita ay, ibigin kahit yung mga mahirap ibigin. Ayoko nga. Iibig na lang ako ng mas gusto ko. Ang sabi ng grace and truth ni God ay, hope. Kahit na mukhang wala ng daan, gagawa si Lord ng daan. Hindi. Kung hindi ko muna nakikitang bibigyan ako ni Lord ng 1 million, hindi ako magbibigay sa church. My goodness me, mga kapatid. It takes vulnerability for us to be available to submit to that which Christ is giving us because He is full of grace and truth. Or else it will become offense or shame. The realistic and practical way by which we can undergo the ultimate pursuit of Christ is vulnerability. Isang salita, ang haba ng pinanggalingan ng mensahe, ang dami ko ng dinaanan. But that is basically what is needed
if we want the ultimate pursuit of Christ, undergoing the discipler cycle, vulnerability. Sabi nga sa Matthew 11:6, sabi ni Jesus, "Blessed is the one who isn't offended by me." Ang context nito, yung mismong mga alagad ni Juan Bautista, tinanong siya, "Ikaw na ba, sir? Meron pa ba kaming hinahanap? Hinihintay na Mesaya? Ikaw na ba siya?" Hindi sinabi ni Kristo, "Ako nga ito, yun na nga, ako na nga, wala nang iba." Hindi, ano sabi niya? Kita niyo yung bulag, nakakakita? Kita niyo yung mga may sakit gumaling? Kita niyo tong si Laipi, alakad uli? So pinakita ni Kristo, yung mga patunay, patotoo sa kanyang ginagawa. Because He is Emmanuel, who is full of grace and truth. If we pursue Him with vulnerability, the easy way, mga kapatid, He will always be our rock of refuge. Lagi nating masusulingan, pwede tayong sumilong dito sa isang matibay na bato because Jesus is our rock of refuge. Psalm 71:3, "Be a rock of refuge for me," sabi ng psalmist, "where I can always go." Pwede ko sumilong lagi sa matibay na batong tanggulan. Give the command to save me. Give your word. Allow me to have that grace that you are filled with. Because you are my rock, you are my fortress. If we will not be vulnerable and respond to Him the hard way, kapag hard way ang pinili natin, hindi natin ginawang vulnerable yung mga sarili natin, He will always be our rock of offense. Mananatili siyang nakakasakit sa atin at dudurugin tayo niyang batong yan. Bakit? Sabi sa 1 Peter 2:7-8, "For those who reject Him," lahat nung hard, H-A-R-D, He became a stone of stumbling. Katitisuran lagi si Kristo at ang sinasabi niya. And He becomes a rock of offense. Lagi na lang tayo na-o-offend. Ang sakit naman ang sinabi ni Pastor Norman. Maputi-puti, nakarating ako ng church, sana hindi na lang ako nakinig. Because the grace and the truth that Jesus Christ gives and offers, it becomes a rock of offense dahil hindi tayo naging vulnerable. Natatalisod sila, they stumble because they do not obey God's word. At ang sabi natin kanina, malink talaga yung grace and truth. And when we do not obey God's word, and so we meet the fate, talagang haharapin natin yung kapalaran na naghihintay sa atin, kapahamakan. Become vulnerable to the God who is with us. Mga kapatid, that is the way to pursue Christ. That is the way by which we can undergo the disciple-discipler cycle. Tapos na po ang mensahe, mga kapatid. Ngunit hindi pa tapos mangusap sa atin ng Panginoon. Purihin siya at pagpalain po kayong lahat.